Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Muli, ngayong gabing ito, ako po ay nag-aanyaya sa inyo upang minsan pa tayo po ay patuloy na tumunghay ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Kaya kung kayo po ay wala pong masyadong ginagawa ngayon, so kayo po ay aking inaanyayahan na tayo po ay magkasalo-salo, magkasama-sama at muli nating pakinggan ang salita ng Diyos sa kung saan ay patuloy na nagbibigay buhay. Salita ng Diyos sa kung saan ay nagpapala sa ating pamumuhay pang spiritual. Kaya sa pagkakataong ito ay tayo po ay atin pong patuloy na ibaling ang ating pakinig sa sinasabi ng salita ng Diyos. At ngayong gabing ito, samantalang kayo po ay nakikinig, so atin pong tunghayan ang salita ng Diyos na atin pong pagsasalusaluhan. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay, at atin pong tunghayan ang salita ng Diyos na siya pong ating pagsasalusaluhan ngayong gabing ito. So nawa ay tayo po ay patuloy na datnan ng Panginoon ng kanyang pagpapala at ng kapayapaang nagmumula sa Kanya. Ganito pong sinasabi ng salita ng Diyos na nais ko pong i-share sa inyo tonight at nawa po ito po ay magpala sa buhay ng bawat isa sa atin. In Genesis, mababasa natin sa Genesis chapter 2, verse 7, ang ganito pong salita na sinasabi ng salita ng Diyos. In Genesis chapter 2, verse 7, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos from the Old Testament. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. I will say it again, I will repeat it. Ang sabi po rito ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 2, verse 7, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Mga minamahal kong kapatid, yan po ang salita ng Diyos na magpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa ating pagkapatuloy, brothers and sisters, bago po ang lahat ay nawa kayo po ay nasa magandang kalalagayan, nawa kayo po ay nasa matamang pag-iingat ng Panginoon. At naniniwala po ako na kapag ang Diyos pong gabay at patnubay natin sa ating buhay, ang buhay natin ay laging magiging matagumpay. Ang buhay natin ay laging magkakaroon ng kulay. So, bago po tayo magpatuloy, allow me po na pangunahan ko po kayo sa panalangin. Hallelujah, glory to God, glory to Christ Jesus. We worship you, Lord. We give you glory. Ikaw nga pong patuloy naming sinasamba. Ikaw nga pong patuloy naming pinararangalan. Ikaw nga pong aming patuloy na pinaglilingkuran. Kayo na pinagmulan ng aming buhay, ng lahat sa amin. Lord, we give you praise. We give you glory. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Muli, Panginoon, tatlong bagay ang aming kahilingan ngayong gabing ito. Una tigit sa lahat, dalangin namin na inyo pong hingahan at pagpalain, O Diyos, ang mga salita na aming papakinggan. At ikalaway, gamitin mo lamang po ang labi ng ibang alipin, ngunit kayo pong mangusap higit sa lahat sa amin. Kayo pong mangusap sa aming kalagitnaan, sapagkat naniniwala po kami, kapag ikaw pong nangusap sa aming buhay, may mangyayaring himala. Something good and something great will be happen sa buhay namin. At ganoon din, pagpalain mo rin po, O Diyos, ang mga nakikinig through this Facebook Live at nanonood. Nawa, O Diyos, sumakanila ang iyong presensya, ang iyong pagpapala. Kami patuloy mong dalawin at bisitahin ng iyong pong presensya. At ganoon din po, dalangin namin, O Diyos, na nawa ang iyong mga salita ay patuloy na ma-impart sa aming puso at aming buong pagkatao. At ang lahat nga po ng ito ay aming pong inihiling sa matamis at makapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo, sumadyos laging papuri at sa atin naman pong tagumpay. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. So a blessed and a victorious day po para sa inyong lahat. Great evening everyone. At kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, anong oras man kayo dinarat po dyan ng salita ng Diyos, nawa po kayo po ay with a smile, laging mingiti sa labi, may kagalakan, may kapayapaan, sapagkat alam natin ng Diyos ang ating kanlungan, ang Diyos ang laging tumutulong sa atin. So, ang sabi po sa Genesis chapter 2, verse 7, sa wikang English is this, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." So alam natin na yun po yung katotohanan, brothers and sisters, sa pamagitan ni Adan, ang sabi doon mula sa alabok, ang tao hinango mula sa alabok, at ang sabi rito nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. So ngayong gabing ito ang ating pong pag-uusapan is all about life. So bakit nga ba tayo may buhay? At bakit nga ba tayo nabubuhay? At para sa ano po ba
yung ating buhay na ito na mula sa Diyos na ating tinataglay. So our message for tonight was entitled, Diyos pong magpala sa kanyang mga salita. Tonight's message was entitled, Life's Purpose. Pwede bang sabihin po ninyo, samayan po ninyo ako, Life's Purpose. So, atin pong matamang tingnan, atin pong matamang tunghayan ngayong gabing ito ang ilang bagay-bagay, no, patungkol sa mensaheng ito. Ano nga po ba yung layunin? Bakit ako? Ikaw, tayong lahat, no, bata man o matanda, ano man ang ating kalalagayan sa buhay, bakit tayo may buhay? What is the purpose of that? So, before that, no, alam niyo po sa totoo lamang, mga kapatid ko minamahal, hindi natin may kakaila, no, ang katotohanan na sa panahon ngayon, maraming mga taong nagugulumihanan, maraming mga taong nababalisa, maraming mga taong namumblema, lalo na po sa kakainin, daramtin, matitirhan. Pero ang magandang tanong dito is this, no? Yung magandang tanong dito ay ito po yung buhay po ba na ito na binigay ng Diyos, pinagkatiwala sa atin dapat po ba natin i-google sa mga bagay na yan? Kasi sinasadya man o hindi, alam niyo po malaking kasalanan sa Diyos na yung buhay na ibinigay sa iyo, hindi mo na-enjoy. Na kung saan hindi dapat ganun. Sabi nga, di ba, life is not a problem to be solved. Alam niyo po ba, ang buhay ay isang napakagandang gift from God. Ang buhay ay isang napakagandang kaloob mula sa Diyos. Kaya ang sabi rito, no, there is a saying, life is not a problem to be solved, but it is a gift from God that we must enjoy. Take note, dapat maging klaro sa atin ito. Ang buhay po ay kaloob yan mula sa Diyos. At ang nais ng Diyos sa buhay natin ito is to enjoy life. Kasi kung nabubuhay ka at hindi mo na-enjoy yan, there is something wrong. Kung nabubuhay ka at yung buhay na yan ay hindi mo nagagamit ayon sa design ng Lord sa'yo, malaki po yung problema natin. Na kung saan, kung titignan natin, brothers and sisters, no, nangyayari sa buhay natin yan. Na bakit ganito, no, ang dami kong problema, na bakit ganito. Sabi nga, di ba, alam niyo po ba yung word na Zoe, it simply means life. No? If I stand correctly, it is a Greek word which means, no, yung Zoe, it simply means life. Na kung saan, God wants us to celebrate life. Ang gusto ng Diyos in every day of our lives, hindi mo man birthday, gusto niya na ipagdiwang mo yung buhay na yan. Kaya alam niyo po, napakalaking bagay sa atin yung tayo po yung nagigising pa sa umaga. There, 'di ba, sa ano nga po, 'di ba, sa Facebook nga, 'di ba, marami diyan, 'di ba, kung titingnan natin may mga nagpo-post. At natatandaan ko, no, isa diyan sa mga pinost nila, yung mga nagpo-post diyan is yung, sabi nga diyan, 'di ba, everyday gising is a blessing, which is true. Kaya kung buhay ka pa ngayon, malakas ka pa ngayon sa gitna ng may marami nagkalat na virus, no? Sa gitna ng pandemic na ito, buhay ka, malakas ka, malusog ka. Dapat you must be thankful with God. No, dapat maging mapagpasalamat ka. Sapagkat alam mo sa totoo lang, 'di ba? Katulad nga po, 'di ba, may mga pangyayari, may mga tao natutulog, hindi na gumigising. Yung iba, kung titingnan natin, brothers and sisters, 'di ba? No? Alam nyo, mandami tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos kaysa ireklamo. Kaya dapat sa buhay natin, malaman natin, ano ba yung layunin ng buhay ko? Bakit ba ako binigyan ng Diyos ng buhay? At dapat yung buhay natin ito, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Dapat yung buhay natin na hindi natin pinoproblema yan. Kasi nga, ang buhay ay hindi problema na dapat bigyan solusyon. Ang buhay ay dapat ipagdiwang, ang buhay ay dapat ipagpasalamat. Kaya kung halimbawa, no, pagising mo sa umaga, 'di ba? Wala kang sakit, wala kang aray, wala kang pinagdaramdam, malaking blessing po 'yan. Dapat ipagdiwang mo 'yan, 'di ba? Dapat awitan mo ang Lord, this is the day that the Lord has made. 'Di ba? Pagkagising sa umaga, 'di ba? Jesus, ikaw nasa isip, pasalamatan mo siya. At lagi nating tatandaan, ang design ng Lord sa atin, sabi sa John chapter 10 verse 10, I have come that you might have life and have it more abundantly. Anong sabi po ron? Naparito ako, sabi ng Bible. And that is the Lord Jesus Christ, our great shepherd. Kasi alam niyo, kung titingnan niyo po, no, sa Palestine, pangkaraniwang tanawin dyan, yun pong shepherding. Ang pangkaraniwang tanawin sa Palestine, sa isang pamphlet at booklet na nabasa ko, ay yung pong pagkapastol. At kung titignan natin sa Bible, hinalin tulad ng Diyos ang kanyang sarili bilang pastol at tayo yung mga tupa. Na kung saan, nandun yung kanyang pangangalaga. At kung titignan natin, 'di ba, kapag ikaw ay shepherd, 'di ba? Responsible ka sa mga tupa mo. Ganon din sa atin, same way sa buhay natin kapag tayo pong na kay Lord, no? Sagot tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi sa John 10:10, naparito ako upang kayo ibigyan ko ng buhay na ganap at kasiyasiya. So, ito po, mga kapatid ko minamahal, ay dapat nating malaman na yung buhay na
kaloob ng Diyos sa atin, ang design niya sa atin is, ma-enjoy natin yan. Ayaw niya na tayo inuubo, ayaw na tayo sinisipon, nilalagnat, something like that. Ayaw niya na tayo naghihirap. Ayaw niya na tayo ay nasa alanganing kalalagayan. What God wants to us is yung perfect life. To make it whole. Yung walang pagkukulang. Yung walang pinag-aalala. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. At ngayong gabing ito, titignan natin, bakit nga ba may buhay? Why there is life? What is life's purpose? At kung kayo po ay handang-handa na mapakinggan yan, yung ilang katotohanan patungkol sa mensaheng ito, now atin pong i-address. Number 1, and first and foremost, lagi po nating tatandaan when we say yung purpose, it simply means nakapaloob din yung bakit ka ba pinanganak? Bakit ka ba nilikha ng Diyos? So, when we are talking about purpose, lalong-lalo na pag pinapatungkulan natin yung paglikha sa atin ng Diyos, bakit ba tayo, 'di ba? Yung when we talk about purpose, pumapasok diyan yung bakit nga ba tayo pinanganak? Bakit nga ba tayo nilikha? So, tingnan natin ngayon, why there is life? What is life's purpose? Bakit nga ba tayo, mga kapatid ko minamahal? Ano yung layunin? Bakit tayo nilikha? Mga kapatid ko minamahal, bakit tayo sinilang? Ano yung layunin ng ating buhay, so to speak? Number 1, life's purpose is this: to make it fruitful. To multiply it. Ito po yung maliwanag pasikat ng araw na nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Ang gusto niya na yung na sa buhay na ito na pinagkaloob ng Panginoon, ito po, mga kapatid minamahal, ay gawin nating mabunga. Ito po ay, kumbaga, sabi rito, multiply it. Kaya nga, ang sabi dito sa Genesis, patitignan natin, okay, chapter 1, verse 28, ang pagkasabi po ay ganito: at sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo at punuin. Ang sabi rito, ng inyong mga supling, ang buong daigdig at pamahalaan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mailap na hayop, maging malalaki o maliliit. So, first and foremost, ito po yung nais ng Diyos sa buhay natin. Ito po ay pagpalain. Ito po ay gawing mabunga, yung tinatawag natin ditong, brothers and sisters, yung pagpaparami. Yan ang gusto ng Diyos sa atin, na yung buhay na yan is mag-multiply. Kaya nga, di ba, si Adan ay binigyan ng Eva. Anong purpose? To multiply, para magpakarami. Kasi mas marami, mas happy. Di ba? Yun ang sabi. So, as a human, we are called as the co-creator of God. Something like that. Di ba? Kasi, kumbaga, di ba, sa pamagitan ng mag-asawa, sa pamagitan ng mag-asawa na yan, tayo po ay, kumbaga, yung pagsilang, Kaya sinasabing co-creator kasi, siyempre, pag mag-asawa kayo, di ba, magkakaroon kayo ng supling, di ba, supling ng supling. So, because of that, so tayo po ay dumarami. Tayo po ay nagiging mabunga. At yan naman po ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yung buhay natin ay maging mabunga. Kaya nga malungkot ang Diyos, di ba, kapag may mga sinapupunan na hindi nagdadalang tao. Kasi ang gusto ng Diyos sa atin, di ba? Ang gusto ng Diyos sa atin ay yung tayo po ay maging mabunga. Yung buhay natin. Yung tayo po ay magpakarami. Sa mundong ito kasi, di ba? Marami kasi mga di ba? Marami kasi mga polisiya, marami mga kumbaga inahain ang mundong ito na kung saan is against multiplication. Di ba? Against life. Na kung saan ay hindi po yan kalooban ng Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon, di ba? Yung tayo po ay magpakarami. Yung buhay natin ay, di ba? Yung buhay natin ay talaga namang mapagpala. Pagpalain. Kaya, yung buhay natin dapat hindi natin sinasayang yan. Kaya, make your life fruitful. Don't waste your life. Kaya nga, di ba, ina-avoid natin yung life skilling. Na-avoid natin yung, di ba, we are against abortion. Di ba, yung mga bagay na kung saan ay salungat sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos natin ay buhay at pinagmulan ng buhay. At siya'y laban sa mga
kumikitil ng buhay. Laban sa mga tao, di ba, katulad ngayon. Dahil po sa pandemic na ito, dahil po sa nangyari sa ating bansa, napakarami mga suicidal case. Maraming mga tao na kung saan, di ba, na yung kanilang buhay ay pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Dahil sa mga problema, anong ginagawa? Di ba, bumibigay. Nakakaisip ng mga bagay na hindi maganda, na kung saan hindi kalooban ng Diyos. Kaya, tayong mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng Word of God, tayong mga nasa Panginoon, no? I-life coach natin sila. Turuan natin sila. No? Hayaan natin na yung buhay na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon ay ma-enjoy nila. At siyempre, hindi naman bababa ang Diyos para sila sila tulungan, di ba? Para sila matulungan. Kundi may gagamitin ng Diyos sa tayo po yun. Kaya, gawin natin makabuluhan yung ating buhay. Gawin natin mabunga. Yun po yung magandang gawin natin. Sapagkat yun ang purpose ng Lord. To make it fruitful. Kaya magandang tanong dito, yung buhay mo ba nagiging mabunga? Tayo ba'y doon sa pagpaparami? Kasi yan ang kalooban ng Diyos sa atin. So that is the first thing. At ikalawa, what is life's purpose? Una, to make it fruitful, to multiply it. Kaya sa atin hindi sa atin subtraction kundi addition, multiplication. Ikalawa, ang purpose ng life is to share it to others. Sa Genesis chapter 2 verse 7, anong sabi ng Bible? Basahin ko lang sumandali. Ang sabi rito, matapos ang gawin ng lahat ng ito, sabi rito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Durin niyo po yan. Yun po yung tinatawag nating the suitable partners. No? So, ang Diyos po ay nagbigay ng katuwang. 'Di ba? Nung si Adan po, no, sa gitna ng kanyang kalungkutan, nakita ng Panginoon, samantalang ang lalaking ito, ang mamang ito ay mahimbing na natutulog, 'di ba? Anong ginawa ng Panginoon? 'Di ba? Humugot siya sa tadyang ni Adan. At yun po yung tinawag na babae. Kaya nga sabi, 'di ba? Babae, hinugot ka sa aking tadyang. So, yun po yung purpose ng life. To share it to others, for no man is an island. Anong sabi ng kasabihan? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Alam niyo, sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, di ba? Mga minamahal na kapatid, imbis na yung buhay natin, i-share natin para maging blessing sa iba, imbis maging kalakasan tayo, pero nakakalungkot isipin, yung iba, hindi po maganda yung ginagawa nila eh. Kasi marami ngayon, di ba? Hindi naman po lahat. Excuse me for my words, diba? Minsan may mga nagsasamantala sa kapwa. Ibig na tumulong sa kapwa, di ba? Yung iba naman nagsosolo. Bahala ako sa buhay ko, bahala ka sa buhay mo. Hindi po yan ang kailangan natin sa panahon ngayon. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay yung ibahagi ang ating sarili. Sapagkat, anong silbi ng ating buhay kung hindi naman po yan magagamit ng Panginoon? Kaya, dito nga po yung sinasabi, no, huwag tayong magsulo. Because we're created into fellowship. Yan po talagang layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Katulad ni Adan at ni Eva. Sila yung nilikha para sa isa't isa. Sila yung nilikha para nang sa gayon maging bahagi ng kanyang kapwa. Ganon din sa atin. We're created by God. No, for our life to share it to others. Kaya dapat yung buhay natin binabahagi natin. Di ba? Sasabihin na, ganito talaga ako ba? Talagang mahilig ako magsulo eh. Ganito talaga ako, yung buhay ko talaga, gusto ko sa bahay lang ako, nagkukulang lang ako eh. Wala namang problema doon, halimbawa kung mahilig ka magano, pero dapat pag may time naman na dapat i-share mo yung buhay mo. Di ba? Kasi hindi naman nakakabawas ng pagkatao yun, yung share mo yung buhay mo eh. Bisa kasi akala natin kapag tayo ay binabahagi natin yung buhay natin sa iba, ibinababa po natin yung ating level. No, hindi naman po ganun yun. Kasi kung educated ka, kung halimbawa, no, ang buhay mo ay high profile ka, wala namang problema doon, hindi naman nakakabawas yan eh.
The more nga na kung saan marami, di ba? The more nga na ikaw ay mas marami kang sinasabing tao, the more nga mas nadadagdagan pa yan pagka yung buhay natin, binabahagi natin sa iba. Kasi yun ang sabi ng Bible, di ba? Nung makita ng Panginoon si Adan na nag-iisa't malungkot, di ba? Binigyan niya ito ng partner. Kasi ang gusto ng Diyos na yung buhay natin, may bahagi natin. Kaya dapat tayo, no? Hindi naman natin kinakailangan na katulad ngayon, di ba? Bawal lumabas, no? Hangga't maaari. Hindi naman, kahit naman di tayo lumabas, pwede natin i-share yung ating buhay. Pwede naman i-share natin yung meron tayo, no? Andyan po yung social media, di ba? Through Facebook Live. So maraming paraan. Halimbawa, yung kapitbahay mo, yung malapit sa'yo na pwede mong abutin. So you can do that. Yan po yung purpose why there is life, no? To make it fruitful, to multiply it, and pangalawa, to share it to others. Kaya nga po, di ba sa Play Store, may application din na Share It. Kasi yun talaga yung nilikha, yun talaga yung ginawa, no? Para nang sa gayon, halimbawa, kung anong application meron ka, na gusto mo maipasa, so yun ang gagamitin mo, yung Share It. At sa panahon natin ngayon, yan yung magandang gawin, Share It. Hindi keep it, akin it, solo ko it. Ang magandang gawin natin ngayon is to share. Sapagkat walang sinamang nabubuhay para sa sarili lang. Anumang meron tayo, gamitin natin para maging blessing tayo sa iba. Lalong-lalo na ngayon, maraming nangangailangan. Pero ang tanong, ilan po yung may puso? Pero ang tanong, ilan po yung bukas palad? Ilan po yung tumutulong? Tayo pong lahat, lalong-lalo na, no, tayo pong lahat na pinagpala at able tumulong. Gawin po natin yung buo nating makakaya. Sapagkat ang Diyos naman po magpapala sa atin. Kasi anong silbi ng pera natin kung hindi naman po yan nagagamit? Kung hindi naman po yan nakapagbibigay lugod sa Diyos. Tayo ay pinagpala para maging pagpapala sa iba. At kung meron naman tayo ibabahagi, wag nating kung meron naman tayo ibabahagi, brothers and sisters, wag natin pigilan ang ating sarili. So to speak, no, wag tayo mag-atubili. Katulad sa Book of Acts, kung titignan natin, di ba? They share their belongings. Yung mga believers at that time, yung mga early believers, no, sa Book of Acts, kung titignan natin, mga kapatid, they share to each others. Sila po yung nagko-contribute at yung mga contribution nila, pinagsama-sama nila, no, under the supervision ng apostles. At anong ginagawa ng apostol? Sa panguna ng mga apostol, ibinabahagi ito ayon sa pangailangan nila. Kaya walang nagkukulang sa kanila at nagdarahop. Lahat ng pangailangan nila ay nasusupply. Bakit? Kasi sila po ay nagkaroon ng tinatawag nating sharing. Kaya yun ang napakahalaga na malaman natin. What is life's purpose? Kaya kayo may buhay, kaya ka binigyan ng buhay para ibahagi ito sa iba. Para madama ng tao yung Diyos sa pamagitan natin. Lalong-lalo na ngayon, kinakailangan yan. Alam niyo po, kahit yung konting tulong lang na may bibigay natin sa ating kapwa, isang paraan yan para mahipo yung puso nila. Na hindi pala natutulog ang Diyos. Na ang Diyos pala talaga ay gumagawa. May ginagamit na instrumento. And that is true. Alam natin, our help comes from the Lord, higit sa lahat. At alam natin, makakatulong lamang tayo, no? Kung paniniwalaan natin na pinaka-source ng tulong natin ang gagaling sa Diyos. At alam natin, yung tulong na galing sa Diyos, may magiging instrumento yan. Sometimes God use an instrument. At malay mo, kayo na yun, tayo na yun. Yung instrumento ng Diyos para sa iba. At halimbawa, tayo man instrumento na yun, so huwag natin ipagkait. Gawin natin yan for the greater glory of God. And thirdly, what is life's purpose? Una, the purpose of life is to make it fruitful, to multiply it, to share it to others. Kaya, kapag tayo nasa Lord, no, kapag tayo talaga ay nais natin mataglay yung pinakakahulugan ng buhay, layunin nito, wala sa atin yung pagiging makasarili. Wala sa atin yung pagiging, no, yung taong makasarili, nakasentro sa sarili. So we share it. And thirdly, the purpose of life is
to be used by God. To be used by God, not anyone or someone else, but God and God alone. Ang layunin ng buhay natin, mga kapatid ko minamahal, ay upang magamit ng Diyos. Life's purpose, the purpose of our lives is to be used by God. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo ay yung magamit yung buhay mo. Ang tanong, handa ka bang pagamit? Handa ka bang maging channels of blessings? Handa ka bang maging help para sa iba? Anong sinasabi ng Bible, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Hayaan niyo pong sumadali kong tunghayan. Ang sabi ng totoong lingkod ng Diyos, totoong apostol, si Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 is this. So, puntahan na lang natin yung verse 20, no? Para matukoy natin yung nais ko pong palutangin sa talatang ito, sa ating tinutunghayan. Sabi rito, binili niya kayo, in verse 20, binili niya kayo sa malaking halaga. Gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yun po yung pagkasabi. God bought us for a price. At yung price na yun, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Binili tayo ng Diyos sa malaking halaga. At yung halaga na yan ay katumbas ng kanyang buhay. It cost the Son of God. It cost the life of the Son of God. Kaya yamang tayo naligtas, yamang tayo nakadama ng kagandahang loob ng Diyos, yamang tayo ay binili ng Panginoon, tinubos sa malaking halaga, ang sabi ng Bible, gamitin ninyong inyong katawan para maparangalan siya, para maluwalhati siya. At ito po yung napakagandang layunin ng buhay natin. Our life's purpose is to be used by God. Kaya ang sabi ng awitin, di ba, na madalas natin kinakanta, gamitin mo ang lahat sa buhay ko. Di ba? Turuan mo, di ba, na magmahal ang puso ko. Lalong-lalo na ngayon, magandang, di ba? Alam naman natin, everyday is an opportunity para magpadama ng pag-ibig. Pero lalong-lalo ngayon. Kasi marami mga tao nangangailangan. It's time for us, no, mga kapatid ko minamahal, to be used by God. It's time for us to offer ourselves unto God para yan po ay magamit sa kanyang kaluwalhatian. Napakaganda pagkakataon nito, mga kapatid ko minamahal. Upang sa gayon, yung ating pong kalakasan, yung ating time, treasure, and talent ay magamit para mabigyan nating luwalhati si Yahweh El Shaddai. At lagi nating tatandaan, brothers and sisters, na kahit tayo maganda, na kahit tayo gwapo, na kahit tayo kilala, sikat, tanyag, no, tinitingala, brothers and sisters. Pero kung buhay natin di magamit ng Diyos, it is all nonsense. Kaya magandang paalala sa atin ito. Ito yung magandang mensahe para sa ating lahat. Our life's purpose is to be used by God. So, anumang meron tayo, mga kapatid ko minamahal, no? Kapag hindi yan nagamit ng Diyos, no? Sabi nga, mga kapatid ko minamahal, di ba? Kahit maganda ka, ulitin ko po, kahit maganda ka, kahit gwapo ka, kilala ka, sikat ka, tanyag ka, marami kang material things, pero pag hindi nagamit ng Diyos yung buhay mo, so, di ba, sad to say, pero kapag hindi nagamit ng Diyos ang buhay mo, kahit sabihin natin may buhay ka, kumbaga, yung buhay mo ay walang kabuhay-buhay. Yung buhay mo ay walang kabuhay-buhay, brothers and sisters. Ikaw ay walang kinabubuhay. At wala sa iyo talaga yung tunay na buhay. Kasi ang tunay na buhay ay walang iba kundi si Kristo. Ang tunay na buhay ay persona. Ito yung napakagandang mga kapatid minamahal, paalala at mensahe sa atin. Sayang naman yung buhay natin, di ba? Pinagpalang buhay natin pag hindi nagamit ng Diyos. Kaya ito yung plano ng Diyos sa buhay natin, no? Na magamit niya ito. Na sa pamagitan ng buhay na ito, maluwalhati ang Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, sa anumang pamaraan, paggamit natin yung buhay natin sa Diyos. Halimbawa, yung kapitbahay mo, medyo pinanghihinaan. Halimbawa, may kakilala ka, may problema. So, wala ka man pinansyal, wala ka mang ibang may tutulong pa for the meantime, diba? Yung Word of God na nasa iyo, yung wisdom na nasa iyo,
yung knowledge na nasa iyo, yung pwede mong ibigay, so to speak, ibahagi mo sa Kanya. Lalong-lalo na si Kristo. And I do believe, no? Sa pamagitan mo, ang Panginoon ay tutugunin yung Kanyang pangailangan. Kaya ito po yung maganda, brothers and sisters, na dapat natin gawin sa buhay natin. Ang purpose ng ating life is to make it fruitful, to multiply it. Ang purpose ng ating life is to share it to others. At ang purpose ng ating life is to be used by God. Dapat ang Diyos ang gumamit ng buhay natin. Hindi tayong gumamit ito. Dapat ang Diyos ang gumamit ng buhay natin. Dapat magamit ng Diyos yung buhay natin. Para yung buhay natin ay magkaroon ng kulay. Para yung buhay natin ay maging makabuluhan. Anumang meron tayo, mga kapatid ko minamahal, ay baliwala pag hindi nagamit ang Diyos sa ating buhay. Kaya kitaan niyo po, di ba? Yung mayaman, yung binatang mayaman, di ba? At first, in-approach niya ang Lord. What must I do to inherit eternal life? At ang sinabi sa kanya ng Panginoon, itong gawin mo, di ba? So nalungkot po siya. Sapagkat siya'y napakayaman. Pero alam natin, no, lalong-lalo na tayo mga nakilala sa Diyos. Yung alam ang salita ng Diyos. Naniniwala tayo, the more na binabawasan natin yung blessing natin, the more na dadagdagan niya ng Panginoon. Ang akala niya kasi, kapag yung kayamanan niya na yun, binitawan niya sa kami ng Diyos, ipinamahagi niya, mawawalan siya. No. The more you give, the more you will receive. At alam nyo, napakagandang opportunity ito, lalo na yung panahon ngayon. Na tayo ay maging bukas palad, bukas puso, isip, bukas ang lahat. Sa abot nating makaya. Upang tayo ay maging blessing sa iba. Upang maparangalan ang Diyos. At naniniwala po ako, kapag ang Diyos ay niluwalhati sa ating buhay, He will make a way to bless us. Higit pa sapat sa ating pangailangan. Kaya ang magandang payo dito, brothers and sisters, no? Ang magandang gawin, so to speak, sa atin lahat na pinagpala ng Panginoon at tayo binigyan ng buhay, paggamit natin ito kay Lord. Offer ourselves, offer our life unto Jesus. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 1. Namamanik ako sa inyo, ialay ninyo yung sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya, no? Kaya ito po, no, lalong-lalo sa ating ngayon, paalala na huwag tayong masyadong, no, mag-aalala. Huwag tayong masyadong mamumblema. Ang dapat nating gawin, mga kapatid ko minamahal, ay patuloy na lumapit sa Diyos. Patuloy siyang pasalamatan. Life is not a problem to be solved, but it is a gift from God that we must enjoy. At para ma-enjoy mo yung buhay mo, ang napakagandang gawin natin is paggamit natin ito sa Diyos. Maging blessing tayo sa iba. Maging daluyan tayo ng Kanyang mga salita. Kaya nga, madalas kong sinasabi, no, ako nga po may Facebook page na Be a Blessing, Spread the Good News. At tayo din po ngayong gabing ito ay nasa ating pong tinatawag na usapang pananampalataya. So yun po yung gawin natin. Let us be a blessing, spread the good news. Let us be a blessing, no, sa pamagitan ng pagkapagamit ng ating buhay sa Diyos. At tawa nga po sa inyo pong pakikinig ngayong gabing ito, na-enjoy nyo pong presensya ng Diyos. Na-enjoy nyo pong Word of God. Napagpala po tayo ng Kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. At nawa ay wag po tayong wag po tayong hihinto, wag tayong titigil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pakikinig ko ng salita ng Diyos ay pagpapala ko. Ang pakikinig ko ng salita ng Diyos ay kapakinabangan ko. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, walang lugi, tubo lang. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, brothers and sisters, no, walang panghihinayang, kundi ito po ay pagpapala para sa atin. Kaya, sa pagkakataong ito, allow me to pray. Lord, maraming salamat po sa yung simpleng mensahe na aming napakinggan. Nawa nga po ito po ay nagpala sa buhay bawat sa amin. At ayan mo nga po, Diyos, na lagi mong paalala sa amin. Ano ba yung layunin mo? Bakit mo kami binigyan ng buhay, pinagpalang aming buhay? At nang sa gayon, kami, Panginoon, ay makapagbigay luwalhati sa iyo. Sapagkat, o nga naman po, kahit kami maganda, maraming material na bagay, lahat ay nasa amin, kilala kami, pero pag hindi naman po nagamit yung buhay namin, it is all nonsense. Hayaan mo po, O Diyos, na kami po ay maging kagamit-gamit sa iyo. Hayaan mo rin po, O Diyos, lalo sa panahon ngayon,
na marami mga tao na problema, nadidepress, nawawalan tiwala sa sarili. Lord, we pray. Gamitin mo po kami para maging tugon sa aming kapwa. We want to be an answer doon po sa panalangin ng aming mga kapatid. At nawa, O Diyos, san man naroon ang bawat sa amin, dalangin namin ang iyong pagkalinga. Ingatan mo po kami at ilayo sa anumang sakit at karamdaman. I-bless mo po ang aming mga tindahan, buhay kinabubuhay, ang prutasan, ang mga alagang hayop, ang mga pamilya namin, mahal sa buhay na nagtatrabaho. Lord, protect them and shield them, sapagkat ikaw nga po ang aming balutig kalasag in Genesis 15. You are our great reward. You are our shield, Lord God. At naniniwala kami sa iyong presensya kami ligtas. Sa iyo kami may pag-iingat. Hindi namin binibigyan ng puwang ang lahat ng gawa ng kadiliman sa amin. Anumang spirito ng sakit at karamdaman, we rebuke it in Jesus' name. Salamat, Lord, sa malusog naming katawan, mula ulong hanggang talampakan, buto, dugot, laman, sa normal na blood pressure, maliwanag na mata, malinis na katauhan, mula ulong hanggang talampakan, lahat ay normal, lahat ay healthy, in Jesus' mighty name. At ngayon pa lamang po, Lord God, may nakita man kami sa wala, inaangkin namin, na ikaw ang Diyos na mula sa langit, na aming amang sumasalangit, si El Shaddai, na patuloy na tumutugon at patuloy na kumakatagpo sa anumang aming kahilingan, anumang aming pangailangan. At ngayong gabing ito, Lord, patuloy ka naming niluluwalhati sapagkat karapat-dapat ko. Ito pong lahat ng ito ay aming samot dalangin, aming inihingi sa matamis at pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen and Amen. So mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang Panginoong Jesus. And everybody say, Amen and Amen. So let us always be a blessing, spread the good news. And for us to become a blessing, so let us always talk about Jesus. Let us always talk about faith. Let us always talk about His Word. So yun po ang magandang nating gawin upang tayo ay maging pagpapala at upang tayo patuloy na pagpalain ng Diyos. Lagi nating ibahagi kanyang mga salita. Lagi nating pag-usapan, walang iba ang Diyos na pinagmumulan ng ating pananampalataya. Ang kininyo na po na ngayong gabing ito, ang Diyos ng Himala ay gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. A big God bless you po sa ating lahat. Amen and Amen.